Ano nga ba yung mga different type of clients na ma-encounter mo dito sa multi-servicing business? Sino ba sila? Ano yung mga ginagawa nila? At para malaman mo kung ano yung makikita mo ng mga clients dito sa multi-servicing business. So, ang unang type of client na makikita mo dito, yung una is direct client or a solo client. Ang direct client or solo client, wala siyang ibang team or hindi siya sa loob ng company. Isa isang example lang na isang real estate agent na gusto niya lang maging gumanda ang kanyang mga social media using your skills sa video editing or sa graphic designing. Ayun yung mga tawag na mga direct clients. At yung mga direct clients is yung mga clients na wala silang mga HR, wala silang mga VA pa, kumbaga solo pa lang sila at naghanap pa lang sila or nag-hire pa lang sila sa mga freelancer na kagaya mo or mga agency na katulad mo, nagagawa ng mga works na kinakailangan nila. Ayun yung mga direct clients or a solo client. Ang sunod na client na naman ma-encounter mo dito is an agency client. So dito sa agency client na to is sila ay merong client din na ikaw yung uutusan nila na gawin yung mga projects ng client nila. For short, para lang siyang MSB rin. Nag-MSB rin sila at ikaw rin is nag-MSB rin. Nag-outsourcing rin sila at ikaw yung ina-outsource at ikaw mismo ina-outsource mo rin yun sa empleyado mo. If ikaw ay nag-outsourcing na. So yung mga agency na client na yan, usually is meron silang HR or meron silang interview process para ma-hire kayo at para makapag-work ka doon sa company nila at makapag-work ka na doon sa mga clients nila, yung mga clients needs nila. Example, ikaw gagawa ng website ng client nila, ikaw gagawa ng social media ng client nila, etc. etc. Kung ano ba yung ina-apply mong services. Kung ano ba yung pinaprovide mong services doon sa client mo. At sila na bahala kung kanino nila ipapagawa yung works ng client nila, if sa'yo ba or sa iba. So dito sa agency, pareho lang to sa ginagawa mo ngayon na nag-outsource or nag-freelance ngayon. Para lang silang MSB. So, ang last type of client na makikita mo dito is a company. So, dito sa company client na to, ang mangyari dito is mag-work ka na sa kanila, under sa kanila, as a company employee. Example, hinar ka ni Kylie Cosmetics para ikaw yung mag-edit ng video nila sa kanilang mga social media or mga video doon sa website nila. At ikaw lang mag-work na mga works na yon doon sa loob ng kanilang brand or sa kanilang business or sa kanilang company. So, uulitin ko, una is direct client or yung nag-iisa lang example is yung mga businessman na mga maliliit lang, small business owners, mga lawyers, mga real estate agent, at etc. Pangalawa is in agency is pareho lang siya ng MSB na nag-outsource rin ng mga freelancer na katulad mo para ipagawa sa yung mga works na kailangan ng client trend nila. For short, nag-MSB rin sila. Pangatlo naman is company. Ikaw yung mismo mag-work sa kanilang brand or business or sa kanilang company. So sa tatlong type of client na yon, ang pinakagusto kong client or yung pinakahinahanap kong client talaga is yung client na direct client. Dahil sa direct client is pwede ka pa mag-offer ng another service kung nakikita mo naman na kakailanganin niya naman in the future yung service na i-offer mo, pwede mong i-offer sa kanya at pwede na ikaw yung mismong gumawa ng sarili mong agency at ikaw nagagawa ng mga social media managing, graphic designing, video editing, website designing doon sa client mo na yun na direct client. Mas maganda yun dahil mas marami ka pang ma-offer sa kanya ng mga services para kumita ka na mas malaki. Kasi kapag hinar ka ng mga agency or ng mga companies, hindi mo pwedeng may offer yung mga services mo sa kanila na extra charge or extra services dahil meron silang proseso na HR, na interview process, etc. etc. Kumbaga, meron na silang sariling team. Pero hindi ko naman sinasabi na kapag nakita ka ng client na agency or a company, hindi mo nakukunin. Money is still money. Kapag nakuha mo na sila as a client at in-outsource mo na yon, it's still income. So, mas maraming client dyan, mas malaking income. So, hindi porket sinabi ko na ayaw ko ng mga agency or ng mga companies is hindi na kagad. Sinasabi ko lang dito is maximize ko yung profit ko talaga kapag sa direct client. Pero may profit pa rin doon sa mga agency at sa mga nag-outsource din yan ng mga client at sa mga companies dyan na or brands na mga clients.
So ngayon alam mo na kung ano yung mga different type of clients na pwede mong ma-face dito sa multi-servicing business. Ang papag-usapan naman natin sa next lesson is kung paano ba maghanap ng mga client. See you on the next lesson.